So ayan ang kalbaryong kinakaharap natin ngayon sa ating bayang Pilipinas. Pero siyempre, hindi pa rin humihinto ang mga impeachment na yan. Impeachment kay VP Sara. Nako merong nababalita na kumakalat ito sa social media. Oo, nababalita na may stage 4 na daw. Stage 4 mga bossing. Alam nyo ba kung ano yung stage 4? Oo, yan daw po ay 'di ba kapag ka ikaw ay may sakit, halimbawa mayroong ka malalang sakit, mga cancer. Ganyan, yan daw stage 4 ay daw yan? End stage na daw yan. Oo, may mga bali-balitang may stage 4 na cancer daw colon. Totoo ba yan? Sino ba nagkakalat ng balita na yan? Nako po, tandaan ninyo Mag-ingat-ingat kayo sa pagpapakalat ng mga balita na yan. Si Sir Jack Argota, kung inyong matatandaan, pinatawag sa NBI yan. Dahil doon sa kanyang ipinost na medical certificate. Medical certificate na peke di umano. Well, wala naman sinabi si Jack Argota na totoo yung medical certificate na yun. Sinabi nga ni Jack Argota na kung babasahin niya yung medical certificate na yun, mukhang ang sakit ay ganito, ganyan. At dahil doon pinatawag siya diyan sa sa NBI. Nang pinatawag siya diyan sa NBI, Diyos ko po. Oo, hindi siya hindi siya kinasuhan nung una dahil doon pinalitan yung NBI director, di umano. Oo, yun ang tingin lang niya na kaya pinalitan yung NBI director dahil hindi kinasuhan si Sir Jack Argota. The plan was patahimikin ang lahat ng mga kritiko ng gobyerno. Napakalakas ng boses ni Sir Jack Argota pala. Oo. Kaya ayan, nakasuhan siya ngayon nung biglang pinaupo yung bagong NBI director na matibay daw. Matibay pala ang mukha. May mga lumalabas din na bali-balita na yung asawa pala nitong matibay na ito ay napakalaki din ng kanyang mga budget insertions. Diyan, congresswoman pala asawa niya. Lakas Kaya naman pala. Ba't mabalik tayo dun sa stage 4? Mabalik tayo dun sa stage 4 mga bossing. Bali-balita na mga naririnig natin tungkol dyan sa stage 4 na yan. Yan daw, kaya daw, di umano. Again, hindi ako nagpakalat niyan Gusto ko lang i-echo yung mga naririnig nakikita natin sa social media. Yan daw stage 4 cancer na yan, colon. Usually kasi ang colon cancer daw kapag yan ay hindi or pag yan ay na-diagnose, laging end stage na, laging malala na. Ganun daw ang colon cancer. Hindi daw yan, kumbaga nararamdaman mo na yan pero hindi mo masyadong siniseryoso. Yung mga akala mong medyo may problema ka lang, constipated ka, yung mga parang kakaiba lang ang iyong bowel movement, akala mo normal lang yun. So until biglang, ayan na, ano to, bakit ganito, bakit ganyan? Meron ng sasakit, tapos pumapayat ka na. Oo, kain ka ng kain, tapos palaki lang ng palaki yung tiyan mo, pero pumapayat ka. Masaklap niyan yung pagpatungo mo sa trono. So sa tuwing umaga, dating masigasig naman ng pagbuga ng iyong alam mo na, labasan ng mga hindi dapat pinapasukan. Alam niyo yung labasan ng mga bagay-bagay na hindi dapat pinapasukan ng mga kung anong bagay-bagay. Yung backdoor na exit lang. Oo, biglang panay ang pa-entrance mo doon, medyo delikado yun. Mahirap kasi yan. May mga bali-balita rin kasi na ito daw presidente natin, mahilig daw magpapasok doon sa mga pintuan na hindi naman na dapat labasan lang. Ano ba yan? So sabi ko nga sakto sakto. Baka naman may mga lumalabas doon na mga bagay-bagay sa kanyang backdoor na hindi dapat lumalabas, kaya isinushoot pa loob, itinutulak pa loob at kailangan ng tubig para maitulak pa loob yan. Kadiri. Mabalik tayo dyan. So, yung stage 4 daw na cancer na yan, pag yan ay na-diagnose, laging huli na ang lahat, laging malalang-malala na. Syempre, hindi mo naman maiwasan yung taong bayan na magduda kasi nakikita mo naman yung ating pinakamahal. Hindi pinakamamahal
Pinakamahal na presidente. Bakit pinakamahal? Pinakamahal kasi nga lahat nagmahal noong siya ay umupo. Nagmahal ang presyo ng bilihin, nagmahal ang gasolina, nagmahal lahat. Pati yung mga lagay sa mga congressman, lagay sa mga senador, lagay sa mga kawani ng gobyerno, mga kawatan, nagsilakihan din, nagmahal. So ngayon, nakikita naman ng taong bayan na talagang pumapayat, nauubos yung nauubos yung lakas, nakikita natin uugod-ugod, lulugo-lugo. Tapos nakikita natin parang may mga nakaumbok sa kanyang tagiliran. So nag-a-assume ang taong bayan na ano ba to? Bakit ganito? Bakit ganyan? Baka ganito, baka ganyan, no? Hindi ba? So ngayon, may mga issue na lumalabas na Kesyo stage 4 daw. Nako, mabigat yan stage 4. Na ngayon, kaya naman daw pala pinipersa itong impeachment kay VP Sara. Kasi hindi rin sila sure kung aabot ba itong mokong na ito sa 2028 dahil nga ang bilis ng pagbulusok, kasing bilis ng pagbulusok ng kanyang rating. Yung bulusok ng kanyang pisikal na kaanyuan. Natutuyo siya para siyang nauupos na kandila. So ngayon nag-a-assume yung mga tao, pag tinitingnan yung mga pictures niya, tinitingnan parang last year mataba pa, biglang nangangayayat na, nangingitim na. Tapos parang pagka ini-interview mo, wala na sa sarili, parang di mo alam kung lango sa legal na gamot o lango sa illegal na gamot. Ano ba yung mga illegal na gamot? Mga illegal na usok, ganyan. Yung mga illegal na nilulunok, sinisinghot, na hindi nabibili sa Mercury Drugs at sa Watsons. Ano naman yung mga legal na gamot? Yung mga legal na gamot, yung mga nabibili sa mga drugstore, binibigay sa mga ospital. Pwede kang malango dyan pwede kang parang lulugo-lugo dyan kapag ka sobrang dami ng gamot na iniinom mo. Pati yung utak mo natutunaw Lalong-lalo na kung nagpapa-chemotherapy ka, di ba? Pag chemotherapy, talaga nauubos nga ang buhok mo dyan Pero palagay ko naman, hindi naman nagpapa-chemotherapy yung ating pinakamahal na Pangulo dahil naman, buo pa naman ang buhok niya hindi pa naman nakapiluka yan. Makikita mo kasi kapag ka nagkikimo ka talaga, medyo sunog ang balat mo, tapos ang mga radiation, medyo sunog ang balat mo at saka nauubos, malalagas ang buhok mo. May buhok pa naman. Di lang natin alam kung may mga makabagong gamot, kaya nagpupunta sa ibang bansa yan para sa mga makabagong teknolohiya, para makakuha, maka-avail ng gamot na hindi nakakaubos ng buhok. Di natin alam. Pero yun nga, naniniwala ba kayo dyan sa stage 4 na yan na kumakalat? Pero papaliwanag ko lang, minsan mapapaisip ka doon sa mga nakikita mo sa kanya. Tapos ito pa, magtataka ka na sa hirap ng buhay ng Pilipino ngayon, bakit yung ating mga congressman ay masyadong focused doon sa impeachment. Ngayon may mga nag-i-speculate, mga bossing, na valid naman yung mga speculations na dahil nga kabang-kaba sila dyan sa Kongreso na baka hindi na matapos yung 2028. Tapos pagka namatay yan before 2028, syempre ang successor, nasa batas man yan ng successor si VP Sara. So kung ang successor si VP Sara, mapapaaga yung kinakatakot nila na paghihiganti ng mga Duterte, paghihiganti at pagpapaimbestiga sa lahat ng mga magnanakaw sa bayang Pilipinas. Diyan sa Kongreso, lalong-lalo na. So yun yung kinakatakot daw nila. Kaya minamadali nila yung impeachment ni VP Sara. Kasi kung ma-impeach si VP Sara sa pagiging presidente dahil dun sa mga isinasampang kaso sa kanya, kung ma-impeach yan siya, wala nang problema. Kahit mamatay siya kinaumagahan, hindi na Duterte ang papalit sa kanya. Automatic ang papalit sa kanya either Speaker of the House o Senate President. Syempre, pag pumalit yan, either or, yung dalawa naman na yan, parehas naman yan na kakampi ng administrasyon. Anong gagawin ng mga yan? Ang gagawin ng mga yan ang lahat para hindi manalo ang sino man ang endorso ni Inday Sara sa eleksyon sa 2028 kung ma-impeach si VP Sara. So yung pangarap ni Vic Soto, ni Tito Soto na maging presidente ng Pilipinas ay may isa sa katuparan. Ito ang sobrang delikado dyan, mga bossing. Kasi baka hindi namamalayan ito ni Bongbong dahil nga medyo lulugo-lugo na siya. Baka mamaya, halimbawa, ma-impeach si VP Sara, ma-impeach siya. So syempre, ang magiging parang interim vice president niyan, either or, yung sa Congress o sa Senado. Baka diyan na nila ipatumba. Baka ipatumba nila yang presidente, tapos mawala na rin, mamatay, syempre sino papalit? Di papalit sila. Yung mga
yung mga pumalit kay Inday Sara kung sakali. So sobrang delikado ng sitwasyon natin ngayon. Kaya nga, sabi ko nga, magtataka ka sa hirap ng buhay ng mga Pilipino ngayon, sa dami ng problemang kinakaharap natin, bakit nakafocus sila masyado sa impeachment? Bakit impeachment? Samantalang dami-daming issue na dapat natugunan ng ating mga mambabatas. Yan yun, isa daw, hindi ako nagsabi niya. Isa daw yan sa mga dahilan kung bakit minamadali ang impeachment, kasi hindi din sila sure kung kaya bang tapusin ni Bongbong Marcos yung kanyang termino dahil sa sakit. Pero siguro dapat na rin, tama na rin dahil kumakalat itong issue na ito. Siguro it's about time na ang pamahalaan natin i-settle this once and for all. Hindi na dito pwede yung mga basta basta sabihin mo lang na matino siya, okay siya, wala siyang sakit, hindi na dapat ganun. Dapat i-demand na talaga natin sa pamahalaan. Dalawa na yung i-demand natin ngayon. Nung una, drug test. Ngayon naman, nagdi-demand na tayo at dapat mag-demand na tayo na i-disclose ng gobyerno yung totoong kalagayan ng ating presidente sa yung kanyang medical na status. Hindi pwedeng sasabihin lang ni Claire Castro okay lang siya. Hindi pwedeng sasabihin ni Claire Castro matino siya. Siyempre, alam naman ni Claire Castro yun na kapag umamin sila, halimbawa man totoo yung stage 4 na yan, umamin sila, mawawala ng pwesto si Claire Castro, kaya lang naman may silbi yan. Dahil siya ang spokesperson USEC ng PCO. Pag wala na siya sa PCO, aso na naman yan, garapatan na naman yan sa tingin natin. Balak pag tumakbo ng senador, hello. Hindi ka nga marunong mag-English ng diretso, magsisenador ka pa. Diyos ko po. My goodness. So yun ang natin, yun ang dapat i-demand natin sa pamahalaan na i-disclose nila kung ano ba talaga ang medical condition ng Pangulo ngayon. Hindi pa nila dinidisclose. Dalawa na utang ninyo, hindi nyo pa dinidisclose whether itong presidente na to ay addict o hindi. Hindi kayo naglalabas ng mga drug test ninyo, so hindi natin alam. Kahit i-demand natin to kung maglalabas ba sila. But again, kailangan gawin na nila yan. Kasi kumakalat na ito, malala na sa social media. Puro stage 4 na yung nakikita natin. So to settle this once and for all, I suggest yung Malacanang maglabas na ng medical bulletin galing mismo sa mga doktor. Tama? Galing mismo sa mga doktor, medical bulletin. Maglabas na sila. Hindi yung basta statement lang galing sa fake news peddler ng Malacanang na si Claire Castro. Abangan natin yung mga development dyan kasi may mga lumalabas. Naglabas sila ng pictures na sila ay parang kumakain ng Easter Sunday. Pero may mga vlogger na nag-scrutinize ng picture na yon. Parang ang taba ni Bongbong doon. Hindi ganun ang itsura niya bago magbakasyon. Ano yun? Nangangayayat ka bago magbakasyon tapos biglang nagpalabas kayo ng picture, namamaga yung mukha mo? Putya, delikado na yan. Kung payat ka, kinaumagahan, mataba ka na, putang ina, baka manas na yan. So ngayon, ang dami mga nag-scrutinize ng mga pictures. Yung pictures na yung relos niya, biglang nagbago, nawala. Yung itsura ng anak niya, iba. So parang AI daw yung mga, or edited yung mga pictures na lumalabas na siya ay nag-Easter. Kasi usually pagka mga ganyan, Easter, nagbibigay ka ng Easter Sunday message. Kailangan buhay ka. Pero parang ito yung kanyang mensahe, nasusulat lang alam naman natin na siya ay nagbakasyon sa Ilocos Norte. Di natin alam kung nagbakasyon siya sa Ilocos Norte, hindi. So anyways, it's about time na i-demand natin sa mga nasa pamahalaan na i-disclose yung true status ng condition ng health ni Pangulong Bongbong Marcos. This is for everyone's peace of mind. Yung salin nga ni Inday Sara gusto nyong ilabas, di ba? Dapat ilabas nyo na rin yung medical bulletin. Kung hindi na yung drug test, yung medical bulletin para ma-assure, magkaroon ng assurance, lalong-lalo na yung mga loyalistang tanga na meron pa silang Bongbong Marcos hanggang katapusan ng 2028. Baka mamaya katapusan na lang ng buwan na to, Ilabas nyo na yan. Hindi kailangan kasi malaman din ng taong bayan yan, capable pa ba siya? Well, alam natin, hindi talaga siya capable. Pero nasa matino ba siyang pag-iisip? Nasa matino ba siyang state of mind and state of spirit? Kasi yung state of mind and state of spirit, pag nakikita mo siyang nag-speech, mukhang wala na talaga. So no doubt about it, bobo talaga yan. Pero yung drug, ba siya, under the influence of drugs? Yun ang hindi pa natin alam, hindi pa sila naglalabas. Ngayon naman, is he physically fit? Kasi kung mentally fit, alam natin, hindi talaga mentally fit yan.
Oo, wala talagang utak yan tao na yan. Pero physically fit ba siya to lead the country? So dalawa na yan. Is he mentally fit and is he physically fit? Dahil may sakit ba siya o wala? They have to disclose it. Kailangan nang i-disclose yan para magkaalaman kung ano ba talaga, matino pa ba ang tao na yan o hindi na. O, di ba? O. So, yun yung mga speculations na lumalabas ngayon na baka kaya nga natatakot sila na anytime mawala yan dahil sa sakit. Parang sinasabi is known na daw yan dyan sa kamera na meron siyang malalang sakit and aligaga na sila dyan kung ano ang gagawin nila. Kasi kung mai-impeach nga si VP Sara kahit na papaano mamatay man ang presidente, hindi mai-extend pa yung kanilang pagtatago sa mga ninakaw nila na yaman. Pag namatay yan ng hindi pa nai-impeach si VP Sara o automatic na siya ngayon, na siya ay magiging presidente, mapapaaga yung kanilang penitensya. Mapapaaga yung kanilang pag-alis sa bansang ito, hindi nila madadala yung mga ninakaw nila sa sambayan ng Pilipino. So yun ang kakakaabalahan nila ngayon. Kaya by hook or by crook, kailangan ma-impeach si VP Sara. Hindi natin alam kung tawag dito, kung sold ba ang Senate para dyan. Pero maraming mga reklamo, maraming mga protesta, madaming mga ayaw matuloy ang impeachment na yan ni VP Sara kasi nakaka-bullshit naman talaga yun. Na siya yung gusto mong ipa-impeach samantalang hindi naman siya yung talagang nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Ang totoong nagnanakaw sa pera ng taong bayan, yung mga congressman, yung mga senador, at lalong-lalo na yung mga nasa Malacanang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong